Ano nang gagawin natin? Tagilid na daw sa AFP at PNP itong ating presidenteng si Bongbong Marcos, mga kababayan. At yan mismo ang ibinalita ni Corina Sanchez, mga kababayan, na asawa ng pinsan ng asawa din ni Presidenteng BBM na si Marimar Rojas. Ang daming asawa nun ha. Basta asawa ni Marimar Rojas, mga kababayan, na pinsan ni Admiral. Na parami na daw ng parami ang mga dismayadong mga retiradong opisyal ng AFP at PNP sa ating presidente. At wag niyo sabihin, mga kababayan ha, na ano ba naman yan sila? Mga retirado naman yan. Natural, mga kababayan. Kung ano ang hinaing ng mga retirado ay nagre-reflect din yan sa sentimiento ng mga kasalukuyang opisyal ng AFP at PNP. Dahil habang active ka sa duty, mga kababayan, bawal kang maglabas ng iyong saloobin. Dahil dapat non-partisan ka. Kaya, mga kababayan, wala pong kasalukuyang opisyales ng PNP at AFP ang nagsasalita. Pero ang kanilang sentimiento, mga kababayan, magre-reflect yan kung ano ang sinasabi ng mga retirado nilang mga opisyal. Dahil malaya na silang maglabas sa saloobin, mga kababayan, panoorin po ninyo ha. Proposed 2025 budget. Habang sinusuri ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposed 2025 budget. Proposed 2025 budget, mga kababayan, na ang sabi ng mga eksperto, the most corrupt budget in history. Patuloy ang batikos sa panukalang ipinasa ng Kongreso. Para sa ilang mga retiradong opisyal ng militar at pulisya, hindi pinaprioridad ng spending bill. Kaya ang nagsasalita, mga kababayan ha, ay mga retirado. Dahil bawal po magsalita ang mga current na mga officials ng AFP at PNP. Bawal po yan, mga kababayan. Kaya ang kanilang sentimento nagre-reflect doon sa mga retirado na pwede nang magsalita tungkol dito, mga kababayan. Seguridad ng bansa. Ang detalye mula kay Francis Folve sa kanyang By the way, etong ating sandatahang lakas, mga kababayan, matapos magyabang ni BBM na this will be the most modern AFP in history. Tapos kinaltasan ng budget, mga kababayan. Paano na ang modernization yan? Kung kakaltasan nyo ng budget at saan ilagay? Sa ayuda na naman siguro. Agenda report. Halos 200 mga retiradong opisyal ng AFP, PNP. Opisyal yan, mga kababayan ha. Meaning, mga generals, mga high-ranking officials, mga kababayan, naglabas ng manifesto. PCG, uniform personnel, UP Vanguard, civil society at ilang concerned citizens ang pumirma sa open letter para kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala silang takot, mga kababayan. Open letter yan, mga kababayan. Nakikita ang kanilang pangalan mismo. Dismayado sila sa umano'y mga hindi katanggap-tanggap na pagbabago sa 2025 budget. The most corrupt in history, mga kababayan, na budget ever. Aksaya lang daw ang mga pagbabago at maisasantabi lang ang mga mas kailangan ng mga Pilipino. Ito na ba ang tinatawag na change is coming? Nagbago tayo, mga kababayan, pag upo ni BBM for the worst. Kabilang ang national security. Hiling nila sa Pangulo, ibalik ang budget sa Bicameral Conference Committee para sa mas komprehensibo at transparent na assessment. Ibabalik mo sa Bicam? Sila lang din. Kinatabalos-dos din at Chis Escudero, mga kababayan. Babalik iyan. Na sila din na may gawa niyan Ang solusyon talaga dyan, mga kababayan, alisin na yan si Chis Escudero at lalong-lalo na yan si Tambalos-dos at si Zaldico. Isa sa pumirma sa open letter si Pablito Villegas ng UP Vanguard. Kwento niya, Marcos loyalist siya. Pero loyalista pa, mga kababayan ha? Ni Marcos Sr. ha? Loyalista yan. Pero hindi niya daw kayang tiisin na manahimik sa nakikitang problema sa pipirmahang budget. Tingnan niyo, mga kababayan, palakpakan. Si waiter, mga kababayan, tambaluslos. Ang dami naming mga pamasko nito. Ang sarap ng buhay dahil ang AKAP, mga kababayan, at saka yung mga proyekto ng DSWD, sila ang nakikinabang. The most corrupt budget in history. Pipirmahang budget. I think the president is being manipulated by some powers. Sino pa ang nagmamanipulate ng BBM? Siya na ang presidente. Kung hindi mo kaya palang manindigan bilang isang presidente at namamanipula ka ng mas mababa sa'yo, malis ka dyan. Wala kang silbi. Pwera na lang, mga kababayan, kung talagang yan din talaga ang gusto. Tapos, tatayo lang ako dito, magtanga-tangahan bilang front, mga kababayan, na ako ang inosente, good cop. Tapos, behind me ay yung mga galamay ko na may sungay, mga kababayan, sila ang gumagawa ng kabalastugan. Yan ba? Bakit mo naman nasabing na manipula?
kung siya mismo ang presidente. That be. No? Opo. I am with the president on this matter. Kung kaya pala siya i-manipulate mga kababayan, sino ang mag-manipulate ng kanyang asawa? Si Lisa Admiral at si Tambaloslos? Umalis na siya. I-appoint niya ang kanyang asawang admiral dyan sa pwesto. I used to serve Hindi rin pwede, di ba? President Marcos Sr. And I believe this guy, I served this guy when he was governor. O, si Senyor. Pero paano tong the Junior? Mas malala pa daw mga kababayan nga eh. Ang Junior. I think this man is a good one, but when he is being influenced and is manipulated because of bad politics, then marami niyan yung resulta. Dagdag ni Villegas, dalawa ang opsyon ng Pangulo. Kayo mga kababayan, naniniwala kayo na talagang ganyan naka-syunga itong si BBM na manipula? Tapos cordon solitaire? Na wala talaga siya kaalam-alam sa mga nangyayari sa ating bansa? Kung totoo man yan mga kababayan, bakit? Hawak ba siya sa liig? The more mga kababayan na dapat na siyang umalis sa pwesto dahil hindi siya marunong maging presidente kung ganyan. Pero sa isang banda, pwede ring nagmaang-maangan lang siya. Pwedeng total veto o line veto. Pero ang inaasahan daw nila ay ang i-total veto at ibalik ito Palakpakan, sa mga mga buhaya. mambabatas. Line dito, Ibabalik sa mga mambubutas tapos sila lang din ang the same people mga kababayan. Yung gumawa ng budget na iyan, sinatambalos-los. Opo. Doon pa rin yan. Hindi mo masosolve yung line dito yung political patronage. Hindi mo masosolve ng line dito yung mga iniquity, yung mga yung favoring the DPWH. Siguro to a certain extent. Opo. But this is according ko nga to my brad, si that former committee na appropriations na author ng syntax law, si Congressman Ungab, who now belongs to the opposition, that is the worst budget he has ever seen. Oh, the worst budget that he has ever seen. Grabe mga kababayan. At alam nyo ba kung saan kukunin yan? Yung malaking parte ng budget na yan mga kababayan ay uutangin na naman natin. In the last 15 years. Napupunta sa mga buhayang mga animal. Sa ngayon, nakabinbin pa rin sa tanggapan ng Pangulo ang budget para sa susunod na taon. Ilang araw na lang mga kababayan, 2025 na, tapos wala pang budget ng 2025. Weak. Umaasa ang grupo ni Villegas na magiging patas at maka-Pilipino ang Maka-Pilipino. I'm so New York. Huwag na kayong umasa maka-Pilipino yan. gagawing aksyon ng Pangulo rito. Posibleng magresulta ng backlash o pag-atras ng suporta ng ilang mga Tapos mga kababayan, nagbanta. Etong kampo naman ng mga buhaya mga kababayan, kung i-veto daw yung kanilang kakainin na pera mga kababayan via DPWH at ayuda, kung i-veto daw yan, magbabacklash daw sa presidente at kakalas sila ng suporta. Wala kaming pake. Tingnan nyo, nagsiself-destruct na sila mga kababayan dahil sa kanilang kahayukan sa pera. Bahala kayo dyan. babatas kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pag-veto o hindi pag-aproba sa ilang probisyon o items ng 2025 General Appropriations Bill o GAB. Sige, mag-withdraw kayo ng support. Mas maganda nga yan eh. Kung hindi daw mabibigyan mga kababayan, kung i-veto ni BBM, mag-withdraw daw ng support ang ilang mga congressman, mas mabuti. Isa political science professor na si Dennis Coronacion. Pareho kayong talo. Kaysa naman hindi niya i-veto, parehong talo ang sambayan ng Pilipino mga kababayan. Pero kung hindi rin i-veto ni ngag-ngag mga kababayan, ay lumalabag din yan sa saligang batas mismo. Dahil mas mataas ang budget ng DPWH kaysa sa Department of Education mga kababayan eh. Nalabag sa saligang batas at pwede yang ika-impeach ni BBM kung kanya itong pipirmahan. Maaaring mangyari ang senaryo na ito kapag hindi kasamang maaaprubahan ang mga isiningit na proyekto o programa ng ilang mambabatas na inaasahan nilang makatutulong sa kanilang pagtakbo sa paparating na 2025 midterm election. Makakatulong sa pagtakbo. Diba? Inamin na rin mga kababayan na gagamitin talaga ang budget na yan para sa election. Kung i-veto, baka magtampo daw ang mga buhaya. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.